Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Isang magandang balita. Finally, ito na ang pinakaantay ng lahat, lalong-lalo na ang taga Mindanao. Pinakamahabang tulay sa Mindanao, nakasama sa Build program noon ng dating Pangulong Duterte, opisyal nang binuksan sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isang magandang balita. Isa sa pinakamahabang tulay sa Mindanao, nakasama noon sa Build program ng dating Pangulong Duterte, opisyal nang binuksan sa publiko. Hindi lamang ang residente ng Tubod, Lanao del Norte ang makikinabang sa nasabing Pangil Bridge na itinuturing na pinakamahabang tulay sa Mindanao, kundi pati na rin ng mga investors. Ang nasabing tulay ay magdudugtong sa probinsya ng Lanao del Norte at Misamis Occidental. Ito'y 3.17 km sea crossing bridge at naturingang pinakamahabang tulay sa Mindanao. Sa pagtatapos ng konstruksyon ng tulay na ito ay mapapadali ang biyahe mula sa dalawang probinsya na dati-rati ay umaabot humigit kumulang 2 oras. Ngayon ay 7 minuto na lamang. Sa binigay na datos mula sa DPWH, umabot sa humigit kumulang 8 bilyong piso ang halaga ng konstruksyon ng nasabing pinakamahabang tulay sa Mindanao. At dahil dito, inaasahan naman ang mabilisang paglago ng ekonomiya ng dalawang probinsya at mga karatig bayan dahil sa Pangil Bay Bridge. Maiibsan na ang bagal ng transaksyon sa lahat ng industriya, lalong-lalo na pagdating sa pangunahing lokal na produkto ng magkabilang probinsya. Kung ating matatandaan, noong November 29, 2018, pinangunahan ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte ang groundbreaking ceremony ng Pangil Bay Bridge project. Ayon pa sa nilabas na balita noon ng DPWH, President Duterte leads groundbreaking of 3-kilometer bridge project across Pangil Bay in Northern Mindanao. Thursday, November 29, 2018, President Rodrigo Roa Duterte lead the groundbreaking ceremony for the construction of 3.77 kilometers Pangil Bay Bridge project of Department of Public Works and Highway connecting Tangub City, Misamis Occidental and Tubod, Lanao del Norte across Pangil Bay in Northern Mindanao. With the President at capsule laying ceremony held Wednesday, November 28, 2019 in Tubod, Lanao del Norte, our DPWH Secretary Mark A. Villar, Korean Ambassador to the Philippines Han Dongman, DPWH Undersecretary Emil K. Sadain, Lanao del Norte Governor Emil Daquiranza Dimapuro, Lanao del Norte 2nd District Representative Abdullah
Dimapuro, Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Q. Kimapuro, Misamis Occidental Governor Hermia Ramiro, Misamis Occidental 2nd District Representative Henry S. Uwaminal, Tubod Lanao del Norte Mayor Leoncio Bagol, and Project Director Sharif Majmo Hazim of DPWH Unified Project Management Office Road Management Cluster 2. The 7.35 billion Pangil Bay Bridge project, founded by a loan agreement between the Philippines government and Korean Export-Import Bank, is in line with the President Duterte administration aggressive thrust to accelerate infrastructure development through Build program, unquote. At ngayon, tapos na ang paghihintay ng mga taga Lanao del Norte at Misamis Occidental. Ngayong araw, binuksan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pangil Bay Bridge na kasama sa Build program ng dating Pangulong Duterte at mababawasan ng tulay na may habang 3.169 km ang oras ng biyahe mula sa 2 oras sa 7 minuto na lamang para sa mahigit 10,000 na katao kada araw. Sa inaugurasyon, binigyang diin ni PBBM na malaking tulong ito sa lokal na negosyante, lalo na sa mga nagtitinda ng sariwang produkto. Dagdag pa niya, magbibigay daan ng tulay sa higit pang oportunidad at infrastrukturang magpapasigla sa lokal na ekonomiya at ugnayan ng mga komunidad. Ito nga ang isa sa magpapatunay sa magandang legasiyang iniwan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi muna nila hayaan ng Vice President na sumagot sa COA at magpaliwanag sapagkat meron siyang 6 na buwan na natitira pa. Ang gusto sila na yung makikita mo na talagang may mga plano na hiyain ng Vice President. Sir, recently po ay may mga paggalaw sa plenaryo at kayo po ay natanggalan ng membership sa iba't ibang mga committee, pati na po yung makapangyarihang Commission on Appointments. Kayo po ba ay nagulat sa hakbang na ito ng liderato? Naman ako nagulat dahil sa alam ko kapag nakapag-isip sila na gagawin sa isang kasama nila kahit sa majority, talagang ginagawa nila. Ang naging problema lang sa akin ay wala naman akong maisip na kasalanan sa kanila. Sapagkat ang pinagtatanggol ko naman mula't-mula pa ay yung katwiran lang. Malinaw naman na nasabi ko sa kanila at wala naman silang may bibigay na counter-argument na sa pamamagitan ng tradisyon namin ay hindi na namin pinagtatatanong yung mga opisina ng Presidente at opisina ng Vice President. Ngayon lang ako nangyari ito. Masama ba yun? Kasi pinalilitaw nila na gusto nilang magtanong. Ngayon lang sila nagkaroon napakalaking interest at napakarami nila. Sabi ko, taliwas na yan ako sa ginagawa natin sa mahabang panahon. Gusto ko lang malaman kung bakit nag-iba na tayo ng patakaran. Masama ba yung magtanong ka ng gano'n? Sa tagal ko na yata sa House of Representatives, nakita ko na yung ganong klaseng mga tradisyon na pinangalagaan namin sa matagal na panahon. Ayun, kung minamasama nila yun, nasa sa kanila yun. Congressman, kayo po ba ay naabisuhan hinggil po doon sa hakbang ng liderato o na all of a sudden, narinig nyo na lang po na gano'n po ang desisyon sa plenaryo? Wala nga. Hindi naman nila ako aabisuhan. Gano'n ang kanilang mga ginagawang patakaran ngayon. Ako, kapag nakita ko na yung mga bagay na yan, kapag nakagawa ka ng mali na maaaring nakita nila na mali sa tuntunin, taliwas sa tuntunin, ginagawa yun. Pero sa akin, ang nakapagtataka, wala naman akong kasalanan na ginawa. Nangangatwiran ako base sa aming regulasyon. Pati yung ni-raise ko na punto na hindi na dapat pinayagan na nag-privilege speech yung isang representative ng Maynila sapagkat bawal na yon, sapagkat yung budget bill ay nasa plenaryo na at tinidiscuss na rin sa committee. Bawal yun sa tuntunin namin na magsasalita ka pa ng isang bagay na may kaugnayan doon sa bill na nakalatag na.
Masama ba yung paalalahanan ko sila na meron kaming tuntunin? Hindi naman nila masagot sapagkat mali nga sila. O pagkatapos ako ngayon ang tatanggalan ng... Ito yung kabaligtaran, ito yung kabalintunaan. Pinaalalahanan ko na sila ng mga mali nila, ayaw pa nilang aminin, ako ngayon ang tinanggal. Yun ang pagtataka. Tsaka, Kong, di ba kumukonsulta sila sa iyo bilang isa sa mga veterano at mga senior na mambabatas dyan sa mababang kapulungan? I believe, pag mga ganito na po na statute, bilang pong mambabatas, dumudulog po yung mga baguhan sa inyo at maging yung liderato. Paano po itong nangyari? At kayo po yata ang natanggalan ng mga membership ng committee. Ayun nga, hindi nga nila inaasahan na magsasalita ako patungkol dun sa pagtalakay sa opisina ng Vice President kaugnay ng kanyang budget. Ayaw nila siguro na merong pumigil sa kanilang ginagawa sapagkat meron sila siguro din na hindi ko alam kung saan papunta. Pero ngayon, obviously, na ginagawa nila ito para sa ganun makakuha sila ng kahit anong bagay na makapagpapahiya sa Vice President. Hindi naman ganun ang patakaran namin. At palagi nilang sinasabi, yung mga bagitong mga abogado na bagito rin namang mga miyembro ng Kamara, yung sinasabi nilang public office is a public trust. Ang layo naman ng argumento na yun. Kung sana yung nagsalita na yun ay hindi abogado, hindi abogada, hindi na ako magtataka sapagkat hindi niya maring hindi niya naintindihan ang kaugnayan na sinasabi niya. Kaya lang abogado yung nagsasabi. Kaya medyo nakalulungkot kung bakit pati mga abogado sinasadya na nilang maliin yung kanilang pag-i-interpret pati provision ng saligang batas. Hindi naman pinag-uusapan na kung mo public office sa public trust na hindi na namin igagalang yung aming mga tradisyon. Hindi naman nangangahulugan pag ginalang mo yung tradisyon, hindi na accountable ang isang opisina. Ang katunayan nga nito nag-issue nga ang COA ng notice of disallowance. Ang ibig sabihin nun, the Vice President is being asked to account. So, di accountable siya, di ba? Hindi ba rin naintindihan yun? Napakababaw naman na yun, di pa maintindihan. Abogado pang mga sinasabi. Ang mali lamang dito, hindi muna nila hayaan ng Vice President na sumagot sa COA at magpaliwanag sapagkat meron siyang 6 na buwan na natitira pa. Ang gusto sila na yung makikita mo na talagang may mga plano na hiyain ng Vice President. Isip-isipin mo, notice of disallowance pa lang. Wala pa namang yun magpapaliwanag pa lang ang opisina ng Vice President. Ang gusto nila, unahan na nila ang COA. Ang COA nga ang nag-a-account Ang COA nga ang nagsisiyasat, hindi kami. Wala kaming mandato na siya sa atin ang pagkakagasta ng bawat opisina. Ang sa amin ay briefing lang. Kung magtatanong lang, parang formalidad kasi naging tradisyon na nga namin bilang paggalang at pagtitiwala sa 2 pinakamataas na opisina ng bansa. Ganun ang kalakaran. Yun ang written rule. Bakit hindi maintindihan ng napakasimpleng paliwanag na yan? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!